Bakit hindi ako? Mas magaling naman ako sa kanila. Hello! Nasa mall din kasi yung church, kaya doon tayo pupunta ngayon. And it leads to other scenes. May explain ako sa inyo pag nakahanap tayo ng place. Asking for more. Parang hindi ako nasa-satisfy sa kung ano yung binibigay ni Lord sa akin. Good morning, friends! So, today is Sunday and I have decided to clean my whole place. Ang plano ko today is linisin yung aking working area, may sala na mabilis lang naman to. Since it's Sunday, punta tayong church and supposedly ang church ko today is 10 a.m. Pero narealize ko na kailangan ko talaga maglinis ng bahay kasi kung hindi ko malinis to this morning, malamang sa malamang, hindi ko na to malilinis buong araw. That's how my brain works. And trying ako na matapos lahat yun ng mas maaga para makapag-set up na tayo nung cabinet ko sa taas since last vlog ko pa nasasabi. Pero tignan natin, kung hindi natin magawa ngayon, edi next vlog ulit. Habang naglilinis nga ako, iniisip ko if isang vlog ko na lang yung paglilinis ko ng bahay, tapos another vlog for Sunday. So far, I'm satisfied. Papahinga lang ako, then maliligo kasi 1 p.m. yung service today. And it's God's Supper. Lord's Supper ba? Lord's Supper today. So, first Sunday of the month. Kaya, punta rin tayo. Hi friends! So, we are going to the church. It's already 2:55 siguro. Pero super walking distance lang ng church. Kaya, ayun, sobrang saglit ko lang din ako maglalakad. Yung bangs ko palagi na lang umangat. Also, mahangin today. And parang 3 p.m. to 5 or 3 to 4:30 yung service. Tapos later, subukan natin kung makakapag-gala-gala tayo after this service. Nasa mall din kasi yung church, kaya doon tayo pupunta ngayon. Saktong 3 p.m. nag-start yung sa church. Discussing about 10 commandments from 1 to 10, no? Ngayon nga po yung final, ano? Ngayon, kung titignan nyo po, yung first commandment up to 9, no? It focus on our external action ng masama against your neighbor at nag-compare ka ng pero as sabi mo, Lord, kulang yung blessing na natanggap ko sa'yo. Bakit yung friend ko? Bakit yung classmate ko? Bakit yung churchmate ko? Ang daming blessing. Ako, wala. Kontento ka ba kapatid sa binigay sa'yo ng Panginoon? O madalas ka nagko-compare at lagi mong sinasabi, Lord, sana all. Siguro kung may Olympic lang sa dissatisfaction, baka nanalo na tayo ng gold. Diba? Hindi po yan ang opposite. Ang opposite po ng coveting is contentment. The true provider. Sabi nga po ni A.W. Tozer, earthly treasure turns to dust in our hands, only heavenly treasures satisfy. Hi friends! We're done! Magkakaroon pala dito ng bebang. Ayan o. Punta lang tayo ng Eastwood Mall kasi tatry ko yung Erewhon smoothie ni Hailey Bieber. May Jamba Juice dito pero I know naman na hindi siya super kalasa kasi iba pa rin talaga yung sa Erewhon. Pero meron silang nire-recommend dito na kalasa daw halos. So, dalawang flavors yon pero isa lang yung parang kalasang-kalasa talaga halos. And try natin siya. Medyo maraming tao today kasi it's Sunday. Pero ikwento ko sa inyo, friends, sobrang ganda ng preaching ngayon. Tamang-tama siya for everyone talaga. Yan. Ito yung Jamba Juice. Orderin natin. Saan ba tayo pwede umorder?
Here. Meron pala ditong upuan. Oh. Ano po? Isang berry almond na 16 ounce. Tasty. Card payment na lang. We got it, friends. Hanap lang tayo ng pwesto para makapag-chika ako sa inyo. Medyo marami ng tao eh. Pero may mga seats pa naman here. Siguro dito na lang tayo para wala masyadong tao. Yan, dito tayo. Hello! Summer. Hi, Summer. Ang cute. Kaso, bawal hawakan kasi baka mamaya hindi siya friendly. So, friends, we got it. Tikman muna natin kung anong lasa. Kasi, first time ko actually bumili sa Jamba Juice. And I don't know if magugustuhan ko. Kasi I know Jamba Juice before na sobrang mahal. Hindi naman tayo lumaki sa mayamang pamilya. Try natin. Ooh. Parang may banana siya. Lasang mixed berries na may banana tapos medyo nutty because of the almond. I like this kasi lately sobrang gusto ko talaga yung smoothie and ang lakas niyang maka-good mood sa umaga. So meron akong mga frozen bananas, cucumbers, watermelons na pwede ko i-shake kapag trip ko. Pero may Jamba Juice naman pala dito para hindi na ako mamroblema. Order na lang ako dito. Yun lang, may kamahalan. Anyway, I want to tell you, friends, kung ano yung natutunan ko today. Kasi about the 10th commandment, you shall not covet. So, ano ba ang covet? Inggit. Yan ang kagustuhan nating makuha kung ano yung meron sa ibang tao. So, meron din ako mga clips na pinakita sa inyo kanina. Pero ang pinakatumatak talaga sa akin is the testimony. Yung pinakatumatak sa akin is about his death na kasi mayaman, galing siya sa mayamang pamilya. Tapos, nagkaroon siya ng first million niya nung 20 years old siya. Pero may time daw sa buhay niya na sobrang nag-covet siya and nagkaroon siya ng utang na 32 million pesos. One moment vividly, I was signing a 32 million check for a purchase order. I looked at my wife and said to her, "Honey, imagine this. There was a time in our life that we didn't know how we could pay our 32 million in debt. But right now, I'm just writing a 32 million check for inventory and I was overwhelmed. Only God could write a story like that." Before I close, let me share to you what I call the bamboo tree principle. Most of us wants instant result, instant success, instant wealth, instant answers. And I think you all remember you always plant a mango seed. If you plant a mango seed, the next day you'll have a mango plant already. But if you plant a bamboo tree, the first 5 years, you don't see much happening above the ground. It looks like nothing is growing. But underneath, God is building the roots. Then after 5 years, this bamboo will grow to 100 feet. Dramatically and stand strong against storms and changing conditions. Many of us are in a bamboo season. You may feel like nothing is happening. You may feel overlooked. You may feel behind. But perhaps God is strengthening your roots. And instead of looking around at everyone else's progress, He is asking you to listen. Listen to His word. Listen to His direction. Listen to His timing. So today, my encouragement is simple. Stop looking at what others have. Stop looking at how far behind you think you are. Stop looking at your circumstances. Listen to what God is saying about your season. Be content, be generous, stand in awe of Him because He is faithful. And there is one thing my journey has taught me. When you stop looking everywhere else and start listening to God, you'll discover that He was faithful all along. To God be all the glory. Thank you and God bless. Amen. Meron din akong story na gustong i-share sa inyo kasi one time in my life, nagkaroon din ako ng era. Of course, hindi naman maiiwasan na mainggit, ganyan, especially if bata ka pa. Nung mga panahon na yon, I was 2019, ganon. Ganon yung taon ko nung mga panahon na yon. And nagkaroon ako ng era na nag-brand ambassador, kasi di ba uso dati yung mga lip tints, ganyan. May times na, of course, because sobrang daming content creators, ang daming magaganda, makakompare mo yung sarili mo sa kanila na, shucks, bakit hindi ako yung nakuha sa ganitong campaign? Bakit hindi ako yung napili ng brands? Sinasabi ko pa before na mas magaling naman ako sa kanila. Nakala mo naman talaga, kagalingan siya. Tapos lately ko na-realize na, shucks, grabing sama pala talaga ng naiisip ko. Ang masama pa nun, nagkaroon pa ako ng isang vlog na buti na lang talaga hindi yung nag-trending
trending kasi hindi talaga yun deserve makita ng ibang tao. Kasi ang sama talaga ng mga pinagsasasabi ko. Though hindi naman siya yung parang minumura ko yung iba, parang loudly ko lang sinasabi na bakit hindi ako? Mas magaling naman ako sa kanila. Hindi man ako kagandahan, pero yung creativity ko nandun. That's not good. Buti na lang talaga, wala masyadong nakanood. And binura ko na din yun kasi hindi siya magandang i-share pa. Anyway, long story short, hinumble ako ni God. Nagkaroon ako ng time na talagang yun yung time kung saan nakilala ko si Lord, hinumble niya ako, tinanggalan niya ako ng lahat. Because akala ko noon, wala akong masamang ginagawa. Pero deep inside, inggit pala talaga ako sa kung ano yung nakikita ko sa ibang tao. To think nung mga panahon na yun, isa ako sa mga pioneer and marami naman akong projects. Pero grabe pa rin talaga yung covetousness na aking ginawa. So, deserve. Ayun, na-realize ko na I had so much hatred. Ang dami kong gustong ma-achieve na meron namang binigay sa akin si Lord pero I chose na mainggit sa iba. And after that, na-realize ko na ang daming binigay talaga sa akin ni Lord na hindi ako nakafocus doon kasi I kept on asking for more. Parang hindi ako nasa-satisfy sa kung ano yung binibigay ni Lord sa akin. Syempre, as 20 years old, parang ang dami kong gustong ma-achieve. Pero na-realize ko na hindi naman necessary yung ganong hatred and covetousness sa mga na-achieve ng ibang tao. Though, yes, tama naman na makuha yung dream life mo, pero it's not good na may hatred ka sa heart mo. And iba rin talaga nagagawa kapag grateful ka sa kung anong binigay ni Lord sa'yo. Hindi rin siya madali for me. I don't know kung bakit ako ganun, na may time ako na ganun yung heart ko. Hindi ko alam na ganun pala ako before. Isa rin sa mga natutunan ko is practice the act of gratitude. Ang hirap kasi talaga, friends, na mabuhay. Especially, tulad ko, content creator, my life goes around social media. Lahat ng gawin ko, yung pag-upload, yung pagkuha ng inspiration sa social media, basta yung pag-create ko, yung mismong trabaho ko. Honestly, ang hirap niyang i-maintain nang hindi ka naiinggit kasi constantly nakikita mo yung mga ka-batchmates mo, yung ibang tao sa social media na ang dami nilang na-achieve. Tapos ako, I'm still building my life. And if you're following me and if you have checked my account sa TikTok, meron akong isang pinost doon na about sa Baka Bukas ni Angela Ken. Kasi lately, of course, may pinagdadaanan din naman tayo. Nagkaroon ako ng time na, hindi naman to sobrang lala, pero parang naglolong lang ako dun sa idea na napapatanong pa ako na kailan ba ako magsasucceed, like magbo-boom and sisikat. Tapos, nag-stumble ako sa music ni Angela Ken and napakinggan ko yung Baka Bukas as POV ng someone na naglolong or matagal nang naghahangad ng success sa career niya. Specifically, lady who wants to be successful in her career, na baka bukas ako naman yung piliin, baka bukas time ko naman. So, hindi naman siya sobrang sama, pero may tendency kasi siya na kapag hindi mo naagapan at hindi ka naging aware na part of it is covetousness, pwedeng mapunta sa maling bagay or sa maling result. Tulad nga din nung sinabi ni Pastor kanina, tama yon na kapag nangyari sa'yo yung commandment 10, lahat damay from 1 to 9 commandments. Kasi nga, comparison is a thief of joy. And kapag nainggit ka, as in lahat, relationship, kung anong meron ka sa buhay mo, hindi mo mapapansin yon. Ang gusto mo lang ma-achieve kung ano yung gusto mong ma-achieve. So, grabe ganda talaga nung preaching ngayon. On point talaga yung be content, be generous, and be in awe. Many times nang pinakita ni Lord sa akin kung ano yung kaya niyang gawin kapag nakontento ko. And many times, may mga bagay ako na hindi ko naman talaga pinagpe-pray ng todo-todo. Pero grabe niyang binibigay sa akin. Totoo rin yung Luke chapter 16 verse 10 to 12 na kung kaya kang pagkatiwalaan sa maliit na bagay, kayang-kaya mong i-handle yung malaking bagay. Now, thankfully talaga na nakilala ko si Lord after everything na nangyari sa akin. Kasi now, hindi man ako perfect, hindi man ako yung kasing mindful, pero mindful na ako na, ay shucks, medyo naiinggit na pala ako pag nakikita ko yung ganitong content creator sa social media. So, ngayon, I'm so happy na I can share this with you. I know, kapag napakinggan to ng iba, baka sabihin nila na, hindi siya magandang example, ganyan. Pero, ay, alam mo yon, as a Christian, work in progress pa rin tayo. Alam niyo, friends, may isa pa ako na-realize after ko matutunan na hindi dapat mainggit. After everything,
blessing. Like, after nung nakilala ko si Lord and after kong mag-focus sa Kanya, maging kontento and maging grateful sa everything na meron ako, napansin ko na doon talaga nag-flow yung blessing. Kasi wala akong iniisip na iba, wala akong kinaiinggitan. Parang hindi ko pinupush yung sarili ko na ma-achieve lahat ng gusto ko. Hinahayaan ko si Lord ang magbigay sa akin. The moment you stop na mainggit, maging focus ka kay Lord, maging grateful ka, parang I think kaya nagpo-flow yung blessing kasi hindi mo nare-restrict yung isip mo, hindi ka nasa-stress. Tapos, ang dami mong ginagawa na hindi mo napapansin na yung mga ginagawa mo pala nakakatulong para maabot mo yung pangarap mo. So, this is not, ano ba tawag dito, yung wealth preaching. Yung may sinasabi silang ganun eh. Kaya gustong-gusto ko sinishare yung mga ganito, friends, kasi tuwing lalabas ako dito at tuwing makikita ko kung nasan ako ngayon, kung saan ako nakatira, kung anong ginagawa ko sa buhay, lahat to, pinangarap ko. As in, lahat to. Who would have thought na sa age ko na to, ko tatanggap tong mga blessings na to. And natanggap ko siya after kong matutunan na hindi dapat ganun yung gawin. After kong maging grateful at pagkatiwalaan si Lord. Kasi who would have thought na I'll be living in my dream community, in my dream city, in my dream condo. I'm renting right now, pero renting is not easy. Ang laki ng rent. As someone na tumira sa Tondo for 22 years, lumaki ng hindi naman mayaman and everything, parang lahat pinag-iipunan and kailangan paghirapan talaga lahat. Ngayon, parang nakikita ko kung gaano ka-faithful si Lord sa buhay ko, kung gaano niya tayo kayang i-bless after nating magtiwala sa Kanya. Sin talaga, yung mga sins talaga, nakaka-block talaga ng blessing yan. Kaya after knowing Lord, grabe, yung gaan. Though hindi sa lahat ng pagkakataon magaan, pero alam mo yun, kahit may problema ka, ang dali na magtiwala and i-surrender. Kasi alam mong tama yung pagkakatiwalaan mo para mag-control ng buhay mo. So, hindi ko na kailangan mag-alala ng 100% na everyday gigising ako, nag-aalala ako. Ano ba kailangan kong gawin para ma-achieve ko tong buhay na to? I just have to follow God. Though minsan, hindi naman tayo perfect, nakakalimutan din natin at minsan, we refuse na sundin si Lord kasi medyo mahirap minsan yung mga assignments niya sa atin. Pero most of the time na sinusunod ko talaga siya, iba talaga yung kalma sa akin. Kasi may mga utos si Lord na medyo mabigat at minsan matatakot ka rin. So, pero grabe talaga si Lord. Pag gusto niya talaga for you, hindi mo kailangan makipaglaban, hindi mo kailangang alalahanin yung everyday mo kasi that's for you. And wala namang ibang plano si Lord sa atin kundi sumagana yung buhay. So ngayon, seeing where I am and where I live and what my family is right now, I'm so glad and I pray na hindi lang ako yung paranas nito. As in, lahat tayo, buong family natin, friends, sana ma-achieve natin yung mga gusto natin sa buhay. Kasi isa rin ako sa mga content creators before na hindi ko alam kung paano ako makakarating sa life na pinapangarap ko. Pero seeing what I have now, grabe. From 0 to I don't know kung ilang % na to ng blessings na para sa akin. Pero ang laki nito kung jump sa lahat ng pinaghirapan ko since nag-start ako as content creator. So, ayun, maraming salamat talaga sa inyo, friends. Thank you na pinagkakatiwalaan nyo ko for your daily lives kasi yung oras na binibigay nyo as viewers para manood ng mga contents ko, precious yan para sa inyo. Kaya nga kung may panahon talaga na makabawi ako, talagang gagawin ko para makabawi man lang ako sa binigay niyong oras sa akin. And I'm so thankful for you, for my family, for my friends. Yan, kayo yon, and my besties, and of course kay God. So, maraming salamat, friends, na nakasama ko kayo today. Sana na-enjoy niyo yung vlog na to. And sobrang na-enjoy ko yung ganitong vlog. Na-miss ko talaga na gumawa ng ganito kasi ang tagal ko na rin tong utang sa inyo. And I hope na masundan pa to ng mas marami kasi na-enjoy ko makipag-usap sa inyo ng mas mahaba. Kasi sa TikTok, nalilesen kasi nga medyo maikli ang attention span ng mga tao doon. Itong mga ganitong vlog, feeling ko talaga digital diary ko siya. So kahit walang manood, okay lang din. Ngayon lang ako ulit nagkaroon ng panahon para iikot kayo dito. And I'm so happy na nakakapag-share na ako ulit dito sa YouTube kasi ito talaga yung first vlog ko. So ayun, maraming salamat and thank you so much for watching and I hope you enjoyed this vlog. Yun lang. Bye-bye!